Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, dorogista at NPA na terorista. Ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso at kumain ninyo sa 300 na kongresista ng bansa, isang Duterte Youth Party List sa aapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador, number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo, nung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit fixed term ako sa NYC, as NYC chairman, yun rin ang linggo kung kailan inatake ang KOJC. At sa tingin ko, kami ni Pastor Apollo Kibuloy, baka makuha pa namin sa aming puso, mapatawad kahit konti, dahil mapagpatawad si Pastor. Pero ang hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte nung huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagbumuka ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas na mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag nyo iboto! Huwag nyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, dorogista at terorista. Duterte! 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 Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin nating matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging mayor, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nagpresidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila, mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali sila dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na naririto sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay
ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban uli ngayong eleksyon na ito. Kami ay naninindigan kasama ninyo at tayo ang magdadala ng liwanag dito sa bayang nalugmok na ito. Muli po, maraming salamat at masabi natin, tatag lang. Ayun nga no, guys, mga ka-idol, nag-umpisa na no, ay talagang panalong-panalo na ito. Iboboto natin ang mga Team Duterte, no, PDP laban. Mas lalo na kay Pastor Kibuloy, panalong-panalo para sa Senado. Dalhin natin sila sa Senado. Tama yun ang sinasabi nila, huwag natin iboto yung Team Marcos. Siyan ay nagbigay ng problema sa ating bansa. Duterte na tayo, mga kababayan natin, mga Bisaya dyan, Duterte, iboboto natin ang Team Duterte. Tuloy natin panoorin ito. Grabe na ito, umpisa na talaga ang rally ngayon. Tatag lang. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Jen. Sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel dyan, mga DDS, mga Dutertes, pakisubscribe, Rob Iboy ang ating channel. Tuloy-tuloy natin suportahan ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Isang malakas na palakpak naman dyan. At ang susunod naman na magbibigay po ng mensahe, mangungusap po sa bawat isa po sa atin, mga kababayan, isa sa mga mahigpit na sumusuporta sa mga Duterte at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Walang iba, ang first nominee ng ang bombero ng Pilipinas Party List. First nominee, Astra Pimentel Naik. Pastor Kibuloy, mahal na mahal ka ng sambayanang Pilipino! Meron akong tanong sa inyong lahat ngayon. Papayagan ba natin ang sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0 sa Senado? Mahina pa eh. Papayagan ba natin ang sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0 sa Senado? Babaligtarin natin ang kanyang salita at simula sa araw na ito, ang panalo ng Duterte, pangungunahan ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Ni VP Sara Duterte nung nag-speech siya kamakailan lamang sa mga media. God save the Philippines. Naniniwala ba kayo na kailangan natin ng Diyos para masalba ang Pilipinas? Kung naniniwala kayo na kailangang masalba ng Diyos ang Pilipinas, maglagay tayo ng mga tao sa pamahalaan na may takot sa Diyos. Unang-una ko pa lamang na pagkakilala kay Pastor Kibuloy, alam nyo, very well known si Pastor Kibuloy sa amin doon sa Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kaigsuunan din sa Mindanao. Bakit siya kilalang kilala? Dahil napakalaki ng ginawa niyang pag-uunlad sa kanyang simbahan at sa kanyang pamayanan. Ang kanyang kontribusyon sa Pilipinas at sa Davao
ay hindi maipagkakaila ng kahit sino man. At ito ang ihemplo na kanyang dadalhin kapag siya ay naupo na sa Senado. Sinisiraan nila si Pastor Quiboloy dahil lamang nagbigay ng plataforma kay Pangulong Duterte para sabihin ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Siniraan nila at yung mga patay ng kaso ay binuhay muli. Pwede ba yon? Papayagan ba natin na manatili sa bilangguan si Pastor Apollo Quiboloy? Para sa sambayan ng Pilipino na nakikinig sa gabing ito, papayagan niyo ba na ang isang inosenteng tao ay ibibigay nila ang kanyang buhay sa kulungan? Nakakaiyak ang nangyari sa KOJC. Pero ang buong miyembro at samahan ng KOJC ay nanatiling matatag. Hindi umiyak, bagkus lumalaban ngayon. At ang laban na ito ay dadalhin natin sa Senado. Ang boto para kay Pastor Apollo Quiboloy ay boto para sa katarungan. Ang Pastor Apollo Quiboloy ay boto para sa kalayaan. Ang boto para kay Pastor Quiboloy ay boto para sa isang makadiyos na Pilipinas. Ipinita ni Pastor Apollo Quiboloy sa atin kung paano ang isang organisasyon ay mabuhay ng walang korupsyon. Nais mo ba ng Pilipinas na walang korupsyon? At dahil ninanais natin ang Pilipinas na walang korupsyon, iboto si Pastor Apollo Quiboloy ng PDP Laban Senatorial Candidates. Gaano po kahalaga Dami tao. na magkaroon ng partner si Apollo Quiboloy sa Kongreso? At the moment, there are 63 seats of party list representatives in Congress. Sabi ni Ronald Cardema kanina, nag-iisa siyang sumisigaw doon. Gusto ba nating manatiling nag-iisa siya doon? May mga tarpaulin doon sa gilid, sa likod, kung sino ang mga sinusuportahan ng Pangulong Duterte at ni Pastor Quiboloy na mga party list representatives para sa darating na eleksyon. Isa na po rito ang Bombero ng Pilipinas or ABP Party List 134 sa balota, kung saan ang inyong lingkod ay kinatawan bilang first nominee. Nakita nyo kung paano nila binaboy ang boto ng sambayan ng Pilipino. Ang ginawa nila kay Pastor Quiboloy, ang ginawa nila sa SMNI, ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo, ang ginawa nila sa mga vloggers, ang ginawa nila kay Vice President Duterte ay pambabastos sa boto ng bansang Pilipinas. Nandito ang mga kinatawan ng kailangan nating tulungan upang mabago ang Kongreso. Ako po ay personal na sumusuporta sa adhikain ni Pastor Apollo Quiboloy. Yung sinasabi niya na maghahain siya ng bill upang i-abolish ang Resolution number 10 kung saan nagbibigay sa mga kongresista at mga senador na pwede silang mag-liquidate ng kanilang expenses by certification. Pera ng taong bayan ang pera na ginagamit nila.
At nararapat lamang na maging tapat ang bawat kongresista, bawat senador at bawat nanunungkulan ng pamahalaan. Kung si Pastor Kibuloy ay maghahain ng abolition of Resolution number 10 in the Senate, I am going to file the abolition of the Resolution number 10 in the House of Representatives. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na malaman saan napupunta ang ating buwis. Tama. Ngayon, saan ba nila nilalagak ang kanilang mga pondo? Napakalaki ng pondo na inilagay sa flood control project. Tama ba yun? Maraming ba pupunta sa bulsa ng mga nagpanukala ng flood control project? Bilyon-bilyon ang inilagak nila sa flood control project. Pero hindi sila naglagak ng pondo para magkaroon ng mas maraming ambulansya, mas magkaroon tayo ng fire truck. Alam nyo ba na marami pang mga munisipyo sa Pilipinas na ni isang fire truck ay wala? Tapos, winaldas lamang ang pera sa walang katuturan. Flood control project.